So yun na nga guys, kung napanood nyo yung nakaraang vlog po natin, ito pong place na ito ay isang bulwagan, parte po ng simbahan, bali hall yan, na kung saan himlay ang labi nung pinsan ni Habi. So dito, kung nakikita nyo, napakaganda po guys, at dito nagtipon-tipon yung mga taong umatin ng libing nung pinsan ni Habi. At dahil nga pribadong pagtitipon, so panakaw po tayong kumuha ng video at yung aking ilong ang nakikita. So yun nga ang ganap guys, at may share ko rin lang nga pala ang isa sa mga kultura, kaugalian ng mga Lebanese pag may namamatay. Yung pong di ba sa atin po, pagkatapos mailibing yung namatay, yung mga nakipaglibing pupunta pa sa bahay ng mga namatayan para kumain. Namatayan ka na nga, gagasta ka pa ng bonggang-bongga. Meron yung nagkakatay ng 1, 2 baboy, tapos iba pa yon, yung bang meron yung 9 days, 9 months, tapos 1 year, di ba? Na gagasta at magpapakain sa mga tao. Yon, wala po dito yon. Yun na nga, namatayan ka na, tapos gagasta ka pa ng bonggang-bongga. Yung mga kaugaliang pagpapakain ng mga tao, yung lamay-lamay, yon ang ibig kong sabihin. Let's say, isang linggo or 10 araw na nakahimlay yung ating namatay na mahal sa buhay, yung mga tao makikilamay, tapos pakakainin mo pa. Yung mga yon, ganoon, yung mga ganoon, wala po. Bali, let's say, nailibing na yung namatay dito. Bali, mga tao, let's say, 1 linggo yan or 10 araw din na may bibisita sa mismong bahay mo. Tapos, ang ipapaharap mo lang ay kape, ganoon. Oo. Para just to show your condolences, pakikiramay, ganoon. 2,000 years later. Ito po yung ating 5 ektaryang lupain. 5 dipang lupain. Tatanggal po tayo ng damo bago natin bungkalin. Pwede na yang bungkalin, kaya lang type ko lang bunot-bunot ng mga damo-damo dyan. Pang-exercise na rin. Madali lang naman. Para pandagdag sa ating content. Sa ngayon, medyo malamig-lamig pa siya. Kaya hindi pa tayo nakakatanim. Meron na rin nakatanim dyan sa may likod ko. 5 pirasong talong, 5 pirasong kamatis, mga ganun ba. So sa side na ito, gusto ko lang matanggal yung matataas na damo para mabungkal natin. Malamig-lamig pa po siya. Nakikita nyo naman sa suot ko. Pang pastime na rin. Hindi pa napapanahon para magtanim ng mga gulay-gulay. Pero sa kapaligiran, green na siya. Green na ang mga punong kahoy. Pero malamig-lamig pa rin, kaya hindi pa napapanahon para magtanim ng mga gulay-gulay. Sa syudad po, kung ikukumpara yung sa may balkonahe ko, malago-lago na sila dahil mainit na. Pero dito, hindi pa rin time.
So, thank you Lord dahil nagkaroon tayo ng 5 dipang lupain. Parang tunay na magsasaka, parang tunay na hardinera ang inyong lola. Pero maganda siya guys. Dahil kung minsan wala tayong ginagawa, kaya ito ang aking mga tanim. Ko, yan oh. Yung magkalkal, magbungkal. Ito. Kung nakikita nyo, meron akong ipinapakitang mga tanim ko dyan guys. 2,000 years later. Time check, 12 o'clock ng May 11, Sunday. Butuhan po dito sa bundok. So, nakapagboto na si Habi, tapos yung kapatid niya, tapos yung hipag ko. Ngayon naman, ihahatid nila ako para bumoto. Dahil bumoto sila 9:30 yata. Oo, tulog pa ako noon. Tapos sabi nitong si Habi, huwag daw muna akong gisingin. So sila lang 3 ang bumoto. Tapos turn ko din para bumoto. Time check nga is 12:30. So sinamahan ako ng hipag ko. Yan. Sinusundan ko siya. Papunta kami doon sa eskwelahan kung saan kami boboto. Kung nagising lang sana ako ng maaga, hindi na ako maglalakad sa init ng araw. Malamig-lamig siya ng konti pero matapang yung sikat ng araw. Ito po yung eskwelahan kung saan kami magboboto. At alam nyo na, panakaw na naman ang ating pagbibideo para may ma-share ako sa inyo. So ayaw sanang papasukin ang hipag ko dahil nakaboto na siya, pero sabi niya hindi ako marunong mag-Arabic. Yan po yung aking pasaporte at yung mga taong iboboto ko. So nakiusap siyang samahan ako sa loob, so nakapasok kami sa loob, kasama ko siya. Okay, dito tapos na po tayo, papalabas na tayo sa eskwelahan. At ito sa likod ng eskwelahan sa building, pinapakita lang ko lang po kung saan tayo galing. So dito naman tayo tapos na. At ito ang mga kabahayan. Tapos na kaming bumoto. Ipakita ko lang ang mga kabahayan dito. Malapit lang po sa bahay namin. Kaya lang inihatid kami dahil pag pumupunta ka papuntang school kung saan kami bumoto ay pataas. Ngayon, bababa na kami mga 5 to 7 minutes by walk yung bahay, pero walang problema dahil pababa siya. So naglakad na kami ng aking hipag pababa. Itong mga kabahayang, itong bahay na nakikita natin dyan na may hagdanan, bali kapatid ng biyanan kong babae. Tapos yung sa harapan natin, yung bahay na yan ay pinsan ng biyanan kong lalaki. Puros mga sa family, sa mother side ng mister ko at father side ng mister ko, puros magpipinsan, second cousin, mga ganon. At ang daming sasakyan guys dahil araw nga ng butuhan. Yung mga nasa syudad ay umakyat silang lahat dito sa kabundukan para bumoto. At hindi ko rin nabanggit guys, nakaboto na rin si Jessie nga pala. Oo, maaga din siyang gumising. Ako lang ang na-late, kaya ako lang ang boboto ngayon. So saan na ba tayo? Ayun yung simbahan. Kung tandaan nyo, meron din akong video na kung saan nagsimba tayo dito sa simbahang ito.
may mga vlogs ako noon na nabanggit ko sa inyo guys na itong village ni Habi meron pong 3 simbahan at ito ang pinakamalaking doon sa 3 simbahan ito ang pinakamalaking simbahan at malapit lang dito ang bahay namin. Tapos na kami, ipaharap ko naman ang aking mukha. Andon yung simbahan, oh. Maraming tao, madilim. Go. La. Ente. May. Few minutes later. Malakas ang music, hawak ni Jessie ang phone niya, so mag voice over na lang tayo. So dito guys, pagkatapos naming bumoto, kumain kaagad kami, pagpasok sa bahay, at yan, busog na busog kami. Nasa labas kami para magpababa ng kinain. Nagkakape, nagkukwentuhan, at malakas pa rin yung hawak na phone ni Jessie dahil sa music. May kwentuhan dyan kaya lang hindi po natin hindi na-mute natin yung sound dahil nga sa hawak ni Jessie na telephone. At habang nakaupo kami dyan, pinapanood namin si Bunso na naandun sa may kahoy sa harapan namin.